Si XRP ay muling nagbibigay ng saya sa kanyang mga investors matapos bigyan ng US SEC si Ripple ng isang mahalagang waiver. Ang waiver na ito ay maaari pong magtanggal sa isa sa mga huling malaking balakid sa kanilang matagal ng legal na laban sa ahensya. Matagal nang umaasa ang mga taga-suporta ni XRP na matatapos na po ang kasong ito at ngayon ay mukhang malapit na po silang magtagumpay. Yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, paano nga ba makakatulong ang waiver sa fundraising ni Ripple? Ang waiver na ito ay dumating kasabay po ng desisyon ng parehong Ripple at US SEC na bawiin ang kanilang apela. Ibig sabihin ay maaari nang magpatuloy si Ripple sa pag-raise ng capital sa pamamagitan ng private offerings ng walang mga limitasyong karaniwang dala ng court injunction. Sa madaling salita ay mas maluwag na ang galaw ni Ripple pagdating sa paghahanap ng pondo mula sa mga accredited investors. Ngayon ay ano po ang sinasabi ng AI chatbot na si Grok tungkol dito? Yan, nang malaman ng publiko ang balitang ito na unang ibinahagi ng crypto law ni Attorney John Deaton, ay lumapit si Crypto Insight UK sa AI chatbot na si Grok upang ipaliwanag sa simpleng paraan kung ano ang kahulugan nito. Pwede bang tumaas ang presyo ni XRP dahil dito? Ayan. Ayon po kay Grok ay may posibilidad na tumaas ang kumpiyansa ng mga investors dahil sa positibong balitang ito ay maaaring umangat ang presyo ni XRP. Para kay Grok ay malinaw na ang ganitong klaseng development ay nagdudulot ng optimism sa market. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin ng shift ng US government sa crypto? Ayan, sabi pa ni Grok ay sinyalis ito na mas nagiging magiliw na ang approach ng US government sa crypto, lalo na matapos ipatupad ang bagong batas para sa stablecoins nitong July 2025. Ngayon ay ano naman ang kahalagahan ng bagong SEC waiver na ito? Mahalaga po ang waiver na ito dahil sa karaniwan ay kapag may SEC injunction ang isang kumpanya ay hindi ito qualified para sa exemptions sa Regulation D ng Securities Act. Ang Regulation D ay nagbibigay daan upang makapag-raise ng funds mula sa accredited investors nang hindi dumadaan sa full SEC registration. Ano naman po ang epekto ng permanent injunction kay Ripple noon? Kung walang waiver ay hindi sana magagamit ni Ripple ang Regulation D dahil sa permanent injunction na inilabas noong nakaraang taon. Ngunit nagpasya po ang SEC na mayroong good cause upang payagan si Ripple na ipagpatuloy ang paggamit ng exemption na ito. Sa ganitong paraan ay tinanggal ang pinakamabigat na epekto ng injunction kahit nananatili ito sa papel. Ngayon ay parang walang nangyari sa restrictions. Sa aktual na operasyon ay para bang wala na ang restriction kapag private fundraising ang pinag-uusapan. Napili po ng SEC ang ganitong rota matapos tanggihan ni Judge Analisa Torres ang hiling ng ahensya na alisin ang injunction. Sunod na tanong ay bakit ito mahalaga para sa mga XRP investors? Para sa mga XRP investors ay mahalaga ito dahil naibalik na ang kakayahan ni Ripple na magdala ng bagong pondo para sa kanyang paglago
at expansion ng walang masyadong legal na balakid. Mas mahalaga pa rito ay tinanggal nito ang mabigat na anino ng legal battle na matagal nang bumabalot sa kinabukasan ng token. Paano naman po tumutugon ang presyo ni XRP sa ganitong mga balita? Noon pa man ay mabilis tumugon ang presyo ng XRP sa positibong balita tungkol sa kaso. May mga pagkakataon na nagkaroon ito ng double-digit percentage gains sa maikling panahon. Naniniwala si Grok na maaari itong magdulot ng katulad na market optimism ngayon. Matapos ang halos 5 taon, paano po natapos ang kaso? Ayan. Ito na ang opisyal na pagtatapos ng halos 5 taong court battle. Noong July 2023 ay nagpasya si Judge Annalisa Torres na ang bintahan or sales ng XRP sa public exchanges para sa retail buyers ay hindi lumabag sa securities laws. Ngunit ang institutional sales ay lumabag at pinagmulta si Ripple ng $125 million na mas mababa sa $2 billion na hinihingi ng SEC. Ngayon ay ano po ang naging hatol at apila ng dalawang panig? Parehong nag-apila ang dalawang panig at nitong 2025 ay nagkasundo ang bagong pamunuan ng SEC at si Ripple na hilingin ang pagbawi ng injunction at bawasan ang multa sa $50 million. Tumanggi po si Judge Torres at matapos ang paulit-ulit na nabigong pag-uusap ay pareho na nilang binawi ang apila at tinapos na ang kaso. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay magandang balita ito dahil ang pagtaas po ng kumpiyansa kay XRP ay maaring magdulot ng panibagong paggalaw sa presyo. Mas marami ring pondo ang maaring gamitin ni Ripple para sa pagpapalago ng kanyang ecosystem. Kapag lumakas po si XRP sa global market ay natural na tataas din ang interest ng mga local traders at saka investors. At bilang panghuli, para sa akin ay isa itong malaking panalo, hindi lang para kay Ripple kundi para sa buong crypto community. Ipinapakita nito na kahit gaano po katagal at kabigat ang legal na laban ay posibleng magwagi basta may matibay na basihan at suporta mula sa community. Positibo rin ito para sa pangmatagalang hinaharap ni XRP at maaring magsilbing inspirasyon para sa iba pang crypto projects na dumadaan sa hamon ng regulasyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.